Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Inflation sa bansa tumaas sa 2% noong Enero pero nananatili sa target range ng gobyerno. Tourism Secretary Cristina Frasco mananatili sa kanyang pwesto sa gitna ng batikos sa kanyang imahe ayon sa Malacanang. Pamahalaan na patuloy na susuportahan ang Philippine sports ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nananatili sa target ng gobyerno ang inflation o bilis ng galaw ng presyo ng bilihin sa bansa. Sa kabila ito ng pag-akyat ng inflation rate sa 2% noong Enero mula sa 1.8% noong Disyembre 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, bunsod ito ng mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente, pabahay at fuel, gayon din ang pagbagal sa pagbaba ng presyo ng liquefied petroleum gas or LPG. Pero ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, mas mabagal ang inflation rate noong nakaraang buwan kumpara sa naitalang 2.9% noong Enero 2025. Nasa loob din ito ng target range ng gobyerno na 2 hanggang 4% at nasa pagitan ng forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 1.4% hanggang 2.2%. Samantala, bumagal sa 0.7% ang food inflation noong Enero mula sa 1.2% noong Disyembre. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development or DepDev Undersecretary Rosemary Edilion, malaking tulong ito sa mga kabahayan para mapanatili ang lakas ng panggastos ng bawat Pilipino. Sa kabilang banda, titiyakin ng gobyerno na sapat ang supply ng pagkain tulad ng bigas at karne. Dagdag ni Edilion, may mga programa ang Department of Energy na makakatulong sa mga pamilya na makatipid sa kuryente tulad ng net metering program. Nagtutulungan naman ang Energy Regulatory Commission at Department of Social Welfare and Development sa automatic enrollment sa ilalim ng Lifeline Rate Subsidy Program. Para ito sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps na hindi lumalagpas sa 50 kilowatt-hours kada buwan ang konsumo. Samantala, mananatili sa pwesto si Tourism Secretary Cristina Frasco taliwas sa mga balitang magkakaroon ng palitan ng pwesto sa Department of Tourism ayon sa Malacanang. Sa isang text message, pinabulaanan ni Palace Press Officer Claire Castro ang balita na planong ipalit bilang Tourism Secretary si Philippine Sports Commission Chairperson Patrick Gregorio. Paglilinaw ng palasyo, wala rin anyang plano na magsagawa ng pagbabago sa liderato ng DOT. Pumutok ang balita matapos ulanin ng batiko si Frasco kaugnay ng paglabas ng kanyang litrato sa mga tourism publications at display materials ng gobyerno. Kinwestiyon ng mga kritiko kung tama para sa isang opisyal ng gobyerno na i-promote ang sarili niyang litrato sa mga patalastas na pangturismo. Bilang tugon dito, iniutos ni Frasco sa lahat ng opisina ng DOT na ipatanggal ang mga tourism materials kung saan nakaimprenta ang mga litrato niya. Sa isang kapihan sa Manila Bay Forum, nilinaw ni Frasco na walang utos mula sa kanya o sa ahensya na gumawa ng mga poster na may muka niya. Nanawagan din siya na ipagpatuloy ang trabaho na palakasin ang turismo imbes na malihis ang atensyon. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na patuloy na susuportahan ng gobyerno ang Philippine sports nang makipagkita ito sa Women's Football National Team ng bansa kasunod ng makasaysayang panalo nito sa SEA Games. Base sa social media post ng Office of the Executive Secretary, kinilala ni Recto ang grupo dahil sa tagumpay nito na makamit ang kauna-unahang gintong medalya sa women's football sa SEA Games noong 2025.
Nagpasalamat naman ang grupo sa matatag na suporta na natanggap nito mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na sa mga paghahanda para sa mga international competitions. Tiniyak ni Recto na patuloy ang administrasyon sa pagsuporta sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng mga malinaw na polisiya at maayos na pondo na magpapalakas sa kanilang talento at international competitiveness. Matatandaang nakipagkita noong nakaraang buwan si Recto sa mga opisyal ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation upang pabilisin ang pag-upgrade ng mga sports facilities at palawakin ang mga hakbang sa pagpapaunlad ng mga atleta sa buong bansa. Sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ng City Council ng Lawag ang ordinansang nagbabawal sa pagkakatay ng mga baboy sa mga kabahayan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamimili. Sa ilalim ng Ordinance 13 SP-2025-075, ipinagbabawal na ang pagkatay ng mga livestock gaya ng baboy, kambing at baka sa mga kabahayan at iba pang non-accredited sites. Ayon kay City Councilor Enrico Ang na siyang nag-sponsor sa ordinansa, mahalagang hakbang ito upang maiwasan ang panganib at matiyak na ang mga karne ay nagmumula lamang sa mga authorized at rehistradong slaughterhouse at tindahan. Nakabase anya ang ordinansa sa Meat Inspection Code of the Philippines, ang batas na nangangasiwa sa pagkatay, pagproseso at paghandle sa mga karne upang matiyak ang kalinisan at kalidad nito. Ang mga mahuhuling lalabag sa kautusan ay magmumulta ng 2,000 hanggang 5,000 pesos kasama ang pagka-revoke ng lisensya at pagkumpiska sa mga produktong karne. Samantala, dalawang Battery Energy Storage System or BESS project na may 80 megawatts na total capacity ang nakatakdang itayo sa probinsya ng Benguet. Ito'y kasunod ng financial closure ng joint venture firm na SN Aboitiz Power or SNAP. Ayon sa Aboitiz Power, kasama sa proyekto ang 40 megawatts na BESS sa Binga Hydroelectric Power Plant Phase 2 at ang 40 megawatts BESS sa Ambuklao Hydroelectric Power Plant. Nakadisenyo ang dalawang proyekto na magbibigay ng serbisyo sa Luzon Grid sa pamamagitan ng reserves market. Sa oras na makumpleto, maaabot ng SNAP ang 160 megawatts na total BESS capacity. Ang SNAP ay isang joint venture sa pagitan ng Aboitiz Renewables Incorporated at Skatec. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.